From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. So punta na tayo sa topic. Ang tema ay ang mga mata ng pang-unawa. Tayo, titingnan natin ang Efeso, Kabanata 1. Sabi ni Apostol Pablo, dahil dito ako rin na narinig ang tungkol sa inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pagmamahal sa lahat ng mga banal. Ang tinutukoy mo ay mga taong napagbagong loob, di ba? Narinig ni Pablo na naniniwala sila kay Jesus at na mahal nila ang mga santo na nasa simbahan. Sa madaling salita, nauunawaan natin kung sino ang mga banal, sila ay mga taong buhay. May relihiyon na tinatawag na santo ang mga namamatay, pero dito ay ang mga buhay. Tinawag ni Pablo na mga banal ang mga taong buhay. Oo nga, isipin mo kung mamatay ka, naluwalhati ka na. Ngunit sa mga banal, sinasabi ng talatang 16, hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat para sa iyo, naaalala kita sa aking mga pagtatapat. Alam mo si Paul, naniwala ako kaya nga ako nagsalita, na ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, yan ang tatay ko. Naway bigyan kanya ng diwa ng karunungan at paghahayag sa kaalaman tungkol sa kanya. Nagbibigay liwanag sa mga mata ng iyong pangunawa. Para saan? Upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa na tinawag niya sa inyo at kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang mana sa mga banal. Well, pansinin mo na si Pablo, sumusulat siya sa mga taong naniniwala sa Panginoong Hesus, ngunit dalawang pagpapakita rin ang nakikita ni Pablo. Nakita sila ni Pablo at sinabi, sila ang Panginoong Hesus, pero hindi nagliliwanag ang kanilang mga mata. Sila ay mga Kristiyano, ngunit hindi nila naliwanagan ang kanilang mga mata. Hindi sila nakarating sa karunungan dahil maiintindihan mo ang biyaya at pag-usapan ito sa ating sarili. At tingnan mo, ang kapatid na iyon ay pumasok sa biyaya at naniniwala at sumasang-ayon sa amin. Pero kung hindi ka naiilawan, kaya kahit anong maliit na bagay ay gumagalaw sa iyo. Tulad ni Bernabe, tingnan mo, Bernabe, kasama ko si Pablo. Ngunit nagawa siyang hilahin ni Pedro kasama ang kanyang pagpapaimbabaw. Ibig sabihin nito ay si Bernabe ay kasama ni Pablo, itinuro niya. Pero kulang siya ng factor of wisdom kasi nalipat siya. Yung sa ministeryo na lumalaki sa biyaya, may mga taong minsan ay kinakausap natin pero hindi sila magkapareho ng diwa. At naniniwala sila sa tipan at ipinagtapat ito at saklaw ng saklaw, ikaw ang Diyos sa akin. Ngunit kung sila ay pinipisil na ikaw ay Diyos sa akin, tumatakbo sila palayo dahil hindi sila naiilawan. Kaya ang mga taong iyon ay madaling gumalaw, sila ay kasama natin at makipagtulungan at maghasik. Pero kung hindi sila maayos na naiilawan, minsan pinipilit kong ipaliwanag yan, parang mata. Minsan kausap mo ang mga taong may filter sa mata na hindi nagpapahintulot sa iyo na maabot ang filter kung saan mo nais na pumunta. Napansin mo na minsan kapag may kausap kang kapamilya at sinasabing, tingnan mo, mababasa mo ba ito dito sa cloud dito, sinasabi na inalis ni Kristo ang kasalanan. Oo nga, pero kaya kung inalis mo, ay hindi siya pwedeng nandoon dahil tinanggal niya ito. O nakuha niya ito sa labas ng paraan. Si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis. At sinabi ng propeta na aalisin niya ang kasalanan ng lupa kapag siya ay nagpunta sa krus sa isang araw. Oo. At ano ang ibig mong sabihin? Wala naman kasalanan. Hindi iyon ang kaso. May kasalanan. Tapos napansin mo, nakausap mo yung unang filter pero hindi ka nakarating sa pangalawa. Napansin mo na ba yan? Sabi mo sa kanya, dito nakasulat na nawasak ang demonyo. Oo. Ano ang ibig sabihin ng nawasak? Tumigil na ito, nawasak na. At pinagtitibay ito ng mga propeta. Ezekiel 28:11, Isaias 14:1, sabi niya papatayin siya. O si Juan mismo, nung hindi pa ako nag-i-edit, nung hindi pa ako editor, pero nakikinig ako at nagsusulat. Oo, dahil si Juan ay may dalawang pagpapakita. Ang unang libro, mabuti naman,
Pero ang iba ay hindi. Sinimulan niya itong i-edit. Kaya nga sinabi ni Pablo, maging sa pamamagitan ng sulat na parang sa atin, ang kay Juan ay hindi akin. Sapagkat siya mismo ang nagsabi, ngayon ang paghatol ng prinsipe ng sanglibutang ito. Ngayon siya ay itatapon. Kaya sabihin mo sa kanila, tingnan mo, nawasak ito. Hindi, hindi. Ang diablo ay umiiral, kapatid. Kaya tanong mo sa sarili mo, nasaan ang eyelid? Ang talatang ito ay nakakakuha ng aking pansin. Punta tayo kay Lucas. Punta tayo kay Lucas para mas maipaliwanag ito. Lucas, Kabanata 11. Talata 32, 33, pasensya na. Ika-11 ni Lucas, simula sa talata 33. Pumunta tayo sa mabuting detalye tungkol sa kung ano ang sinasabi ng talatang ito. Tingnan mo ang sinasabi ni Lucas. Saklaw, walang nagtatago ng ilaw na nakabukas. Hoy, 33 na yan. Well, basahin natin ito ng buo. Ni sa ilalim ng bushel, kundi sa lampstand upang ang mga pumapasok ay makakita ng liwanag. 34. Yun na nga eh. Ang lamparay ng katawan. Siya na nga ba? Mata. Hoy, kapag ang iyong mata ay mabuti, ang iyong buong katawan ay puno rin ng liwanag. Ngunit kapag ang iyong mata ay masama, ang katawan mo ay nasa kadiliman din. Oo nga, tama na. Maaari kang maging sa biyaya, pero kung hindi ka naliwanagan ng mata, kapag nakikita mo ang mga bagay sa paligid, napupuno ka ng kadiliman at sinasabi mo, dito, at nakikita mo ang kasalanan. Well, pansinin na ang mga apostol ay hindi naliwanagan at nang si Pablo ay naglingkod, sinabi nila, iyan ay isang ministeryo ng kapahamakan. Ito ay isang indikasyon, may kasalanan doon. Dahil ang mata, hindi pa ito naiilawan, hindi pa namin naabot ang pangalawang filter. Ngayon, ang isa na mahusay na naiilawan, saka hindi siya tumitingin sa pisikal na mata, nakikita niya sa mata ng pag-unawa. At saka kapag may sinabi sila sa kanya, sasabihin niya, kalmado, kalmado. Hindi, pero tingnan mo, sinasabi nila na, huwag kang mag-alala, lahat ng bagay ay may paliwanag. Bigyan ito ng oras, maghintay ng ilang buwan, at makikita mo ang mga resulta. Nagsasalita ang panahon. Huwag itong tingnan ng ganitong mata, dahil kung titingnan mo ito sa unang mata na yon, ang ibinigay sa iyo ni Satanas, yung binigay sa iyo ni Adan, sa isang nagbigay sa iyo, sa mata na yon, bata, saklaw. Natututo ako kahit saan. Natututo ako sa mga kasama ko, natututo ako sa mga ministro, sa mga bishop, natututo ako sa mga kapatid, sa iba't ibang panig ng mundo. Obserbahan ko. At lagi akong sinasabi ng Panginoon, ingat sa mata mo, Jose Luis, gamitin mo ang akin. Kaya naman nakikita mo na minsan hinahanap ko ang mga baso, hayaan mo akong magsuot ng Diyos, maghintay, na hindi ko makita ng maayos. Kasi kung hindi mo sila ginagamit, hindi ka papasa. Tingnan ang unang hakbang na ang isang tao toma ay ang tanggapin ang biyaya. Ang pangalawa ay ang pag-ikot ng mata. Kung hindi mo ito ibaliktad, kung hindi mo iikot ang iyong mata, hindi mo nakikita ang iyong sarili sa loob. Sa loob-loob mo ganito ang hitsura. Hindi ako masaya, hindi ako magaling. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Tingnan mo kung paano ako kumilos dito. At yun lang ang nakikita mo. Ano ang mata? Kailangan mo na umiikot ang mata. Gawin kang cross-eyed. Hindi ko alam, kailangan mong gumawa ng isang bagay. Tayo ay matalinghagang nagsasalita, pero hindi lang sinasabi na sa grace ako. Pumunta sa lahat ng mga evangelical congregations out doon. Naniniwala ka ba sa biyaya? Tiyak, sa pamamagitan ng biyaya ako ay naligtas. Ngunit ang mga ito ay puno ng kadiliman. Hindi nila makita. Tinatawag ko siya sa kongregasyon na may isang mata. Hindi nila nakikita. Hindi ko alam kung ano ang problema nila na hindi nila nakikita. At hey, kapag ang isang kapatid na lalaki mata, hindi sila naiilawan. Noon may mga kahihinatnan, isinulat ko ang ilan sa mga ito dito. Hindi mo nakikita ang Diyos. Hindi mo ba nakikita na nakatingin ka sa Kanya? Kung sasabihin mo sa Kanya iyan, ang apostol ay anak ng tao. Nagsisimula siyang tingnan ng mata na ibinigay sa kanya ni Adan. Number 2, hindi mo perpekto ang sarili mo. Hindi ka nito ginagawang perpekto.
Tingnan mo, sinasabi nito na si Jesus na taga Nazaret mismo ay kailangang maging perpekto. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagperpekto sa iyong sarili? Ang pagpeperpekto ng sarili ay kapag ang isang tao ay may kakayahang upang tumingin sa loob tapos dumadaan sa tabing ang tao. Halimbawa na lang, ang Diyos ay nasa loob ni Jesus ng Nazaret. Oo o hindi. Sure, sinabi niya, ang aking ama. Hoy Felipe, di ba? Ako ay nasa ama at ang ama sa akin. At pagkatapos ay, hoy yun na nga, si Jesus ng Nazaret. Tapos meron na siya. Parang ipinanganak siyang naliwanagan. Si Jesus ng Nazaret. Kaya nga wala siyang dugo ng tao. Si Jesus ng Nazaret ay ipinanganak na may masamang katawan, siya ay masama. Natukso siya sa lahat ng bagay. Hindi ka 10% na natukso. Natukso siya. Sinasabi ng Biblia na siya ay natukso sa lahat ng bagay ngunit walang kasalanan. Ito ay dahil siya ay naliwanagan at nang siya ay naliwanagan, nagawa niyang para madaig ang katawan niya at makita ang sarili sa loob. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kahirap tanggapin na ako ay ang anak ng tao? Na inabot ako ng ilang taon dahil nasa gitna si Jose Luis. Jose Luis, pero saan mo nakuha na anak ka ng tao? Ikaw ay baliw sa mga kahinaan na mayroon ka bilang ikaw ay ang mga bagay na nangyari sa iyo. Ano po ba yan? Ngunit may isa pang kaaliwan. Sabi nga, ang karumal-dumal na mundong pinili ng Diyos. Minsan, napupuna ang mga sungay ko sa mga nangyari sa kanila. Alam mo naman na may mga naranasan sila tulad ng pinagdaanan ko rin. Pero kapag pinupuna nila sila, sinasabi ko, yan ang tinawag ng Diyos para baguhin ang mundo. Para sa mga hamak na mundo na pinili ng Diyos. Paano mo pupunahin ang pinipili ng Diyos? Kung titingnan mo ito ng mata ni Adan, mali ang nakikita mo. Pero kung titingnan mo ito ng iyong mata ng Diyos, sabi mo mga kayamanan, kayamanan sa mga sisidlang lupa. Mga kayamanan sa mga sisidlang lupa at ang mga iyon ay kayo. Kailangan mong tingnan ang mga ito ng matalino dahil kung hindi mo saklaw ng saklaw, hindi mo perpekto ang iyong sarili. Ano pa? Pansinin na si Jesus ay nahihirapan. Si Jesus na taga Nazaret, yun na nagkaroon ng sandali kasi lagi siyang pinamamahala ang tingnan ng layunin. Pagkatapos ng 30 taon ay nagsimula itong magmukhang maganda. Nagsimula itong magmukhang ganito. Sabi niya, kalapati. Sabi niya, isang kalapati. Nagpakita siya sa anyo ng isang kalapati at sinabi, ikaw ang aking pinakamamahal na anak na kung saan ako ay nalulugod. Ang kalapati ay simbolo ng kabanalan, simbolo ng mahal ng Panginoon. At hindi ko makita ang aking sarili, ngunit ang kalapati na lumalaki sa biyaya, ang minamahal isang araw ay sinabi niya, ikaw ang anak ng tao. Pero ganoon pa rin. Kasi wala pa akong tinawag na sarili ko. Hindi kailanman. Maging si Jesus na taga Nazaret ay hindi tinawag na sarili, ay natinawag nila siya. Tapos gumamit ng kalapati ang Diyos kasi walang simbahan. Ginamit na isang kalapati sa pamamagitan ng simbolo ng kalapati at sinabi niya sa kanya, ikaw ang aking pinakamamahal na anak. At narinig niya ang tinig na yon mula sa kalangitan. Pero dahil may simbahan ngayon, hindi na kailangan ng kalapati. Kaya pala wala kang nakikita ang kalapati dito sa pulpito. Walang mga simbolo dito dahil may katotohanan na siyang minamahal, yung pinaperpekto niya, yung nilinis niya. Pero teka, minsan ay nabagabag siya. Kung kailan siya mawawalan ng buhay, alam mo naman. So much so, na-adapt ko na dito sa lupaing ito. Maganda ang pag-adapt dito kapag maayos ang pamumuhay mo. Maganda ang lupang ito dito. Pero iwan mo na ang katawan. At nalaman niya ang mangyayari at sa sandaling iyon ay nanginginig siya at nagsabi, kung posible lang na may mas banayad na plano, hayaan mo na lang na dumaan sa akin ang sarong ito, pero kung hindi, nilulunok ko ang plano. Hayaan mo na lang na maging kalooban mo. Ibig sabihin nito ay nakipaglaban siya. Nakipaglaban siya. Ang loob na may labas. At yun ang struggle mo, yung labas na may loob. Ngunit ang iyong mata ay maaaring makapinsala sa iyo sapagkat ang mata ang lamparan ng iyong katawan. At kung hindi ka well-grounded sa salitang ito, hindi ka nakatayo ng matatag. At kahit ano ay maaaring gumalaw sa iyo. Tingnan mo, nawalan na ako ng mga tao.
at sobrang awa ang nararamdaman ko. At sa sandaling lumabas sila, ito ay dumarating sa iyo kasi sabi ni Paul, mas mabuting hindi mo na lang nalaman ang ganito. Kapag nandito ka na, ito ang mafia ng Diyos. Kung umalis ka, ikinulong ka nila. Pagkatapos ay ipinadala ng Godfather ang isa sa kanyang mga anghel. Hanapin mo siya pa. Dito ay kailangan mong magkaroon ng iyong mga pandama na mahusay na ehersisyo. Kung hindi, kinakain ka nito. Kinakain ka ni Adan. At pagkatapos ay, ang mga kahihinatnan ay, tingnan mo, hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo siya nakikita. Maaari itong magpakita sa iyo at makipag-usap sa iyo. Pero sabi mo, hindi pwede. Hindi mo perpekto ang iyong sarili. Hindi ka pa hinog dahil papanasira ang mata mo. At nakikita mo ang lahat ng mali. Kapag nakita ng iba na tama ang lahat, lagi kong nakikita ang lahat ng maayos. Kung umuulan, maganda ang araw. Kung tumigil sa pag-ulan, maganda ang araw. O kahit ano pa ang mangyari. Kung magbibiyahe ako, maganda ang araw. At kung hindi ako magbibiyahe, maganda ang araw. At kung ako'y nababagabag, maganda ang araw. At kung magalit ako, maganda ang araw. Lahat ay laging maayos dahil sinasabi doon, kung ang iyong mata ay mabuti, ang iyong buong katawan ay puno ng liwanag. Kaya palagi kang nakakakita ng liwanag sa lahat ng dako. At kung sasabihin nila sa iyo, tingnan mo, hindi tama ang mga bagay-bagay. Ngunit ang liwanag na mayroon ka ay nagpapasabi sa iyo, hindi ko alam pero nakikita ko ang lahat ng maayos. Nakikita mo ba ang lahat ng maayos? Paano ito nagagawa? Well, hindi ko alam. Ngunit tumingin ako ng pananampalataya. At kung ako'y may pananampalataya, naliwanagan ang mga mata ko. Para sa akin, ang lahat ay ganap na maayos. Ngunit ang mga hindi naiilawan, magbasa ng dyaryo, makita ang balita at na nagiging sanhi ng unang epekto, pangalawang epekto at kapag nakita mo siya, nabigla siya. Minsan dito sa Miami nangyari, hindi mo nakikita na ito ay plain at may tubig sa lahat ng dako. Kung ikaw magdikit ng isang stick sa lupa, tubig ang lumalabas. At pagkatapos ay nagsimula silang magsabi, isang siyentipiko doon, tila nagising siyang lasing at sinabing, Florida ay pagpunta sa mawala mula sa mapa. Pagkatapos tila isa sa mga propetang yon, ebanghelikal, sinabi niya, bayan ko, lumabas na. Ito ay pagpunta sa punan up sa tubig. Kaya nagsimula silang magbigay ng mga bahay at nagsimula itong tumakbo sa lahat ng mga simbahang muling nabuhay. At ang mga tao ay nagsimulang lumabas at sila'y lumipat doon sa mga bundok para sa Carolina kung saan ito ay napakataas sakaling dumating ang tubig. Hindi ito mawawasak ng tubig. Ang mundong ito ay matatag, pinagpala. Hindi ka makakatulog ng maayos kung nakikinig ka sa napakaraming boses. Ang aking mga tupa ay nakakarinig. Ang mga tupa ay nakakarinig ng isang tinig. At kung tama ang iyong mata, makikita mo ang lahat ng tao ayos sa kabila ng nangyari. Marami akong liwanag, hindi ko makita ang kadiliman. Pero may liwanag ka ba sa kabila ng pinagdadaanan mo? Ang nangyayari ay yan ang nakikita mo. Pero nakikita ko lahat ng maayos. Pero kinuha nila ang bahay mo. Well, nakikita ko ang lahat ng bagay na rin. Pero ang kotse, nakikita ko ang lahat ng maayos, nakikita ko pa rin ng maayos. Alam ninyo na minsan, isang lalaking ipinagdasal ni Jesus ang tinanong, paano ninyo nakikita? Nakikita ko ang mga tao na parang mga puno, tulad ng mga puno. At pagkatapos, ay tila sinabi ni Jesus, kung nakikita niya ang mga ito bilang mga puno, nagagawa niyang putulin ang mga ito sa isang palakol. Alam mo naman, sinasabi nito na si Jesus ay muling nanalangin para sa kanya bilang pangalawang sukat, pinatong niya ang kamay niya sa kanya. At sinabi niya, hey, ngayon nakikita ko ang mga ito ng malinaw. At minsan may mga tao sa atin na ang tingin sa iba ay mga puno. Kaya nga lagi silang pumupuna, mali siya at mali ang isang iyon. Hindi nila nakikita ang isang perpektong Diyos na nakaupo doon sapagkat sila ay puno ng kadiliman. So alam nila sa laman ganyan. Tingnan mo, siya na hindi gaanong naiilawan. Ang nakikita niya ay kapahamakan, laman. Sabi nga nila, aalis na ako sa ministeryong ito dahil maraming karne dito. At saan ka ba pupunta? Dito makikita mo ito. Kahit na ito ay, hindi mo ito makikita doon ito nakatago sa ilalim ng mesa.
Tingnan mo ang mga hinihingi ng simbahang Katoliko, ang mga taong iyon ay inaabuso ang mga bata. Ang mga bagay minsan ay nangyayari dito sa pagitan ng mga matatanda, ngunit hindi sa pagitan ng mga bata. Inaabuso nila ang mga bata, ginagahasa. Ang pinakamaganda sa lahat ng mga cardinals na yan, kung hahanapin mo ang record, may at least 20 milyonaryo ang mga kaso. Hoy, bukas super ganda ng programang yan. Dahil malinaw ang aking pagsasalita. Kung gayon siya na hindi naiilawan, tulad ng kanyang mata ay nasa kadiliman, tingnan mo, kilala niya ang mga tao sa laman. Unless maganda ang ugali niya. Kung maganda ang ugali nila, hindi nila nakikita ang laman nila. Ngunit ang araw na ikaw ay nabigo, agad ka nitong itinatapon dito. Hindi mo ba nakikita na may short sight siya? Kung gayon din, hindi ka nagmamahal tulad ng Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal ng walang hanggan. Kaya nga sabi ni Pablo, ang paraan ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos, magpatawad sa iba. At ang kahihinatnan ng hindi pag-ibig ay hindi mo maaari para makita sa loob. Sa pamamagitan ng hindi nakikita ang iyong sarili sa loob, hindi mo nakikita ang iba pang nasa loob, at ginugugol mo ang iyong oras sa pagpuna at paghatol. At huwag kalimutan, lagi mong sinasabi, ingat ka sa isang yan. Hoy, pero 3 taon na siya dito. Hindi, ngunit kilala ko siya sa unang araw pa lang ng pagdating niya. At sa 3 taon na yon ay hindi ito lumago. Hindi na mahalaga sa akin yon. Para sa akin ito pa rin Pedro Navaja. Hoy, bigyan mo ng oras ang tao, nakikinig ang tao. Nagbago na. Hindi na siya Pedro Navaja. Ngayon, si Pedro Pablo na. Tingnan natin na nagsasalita ng mga tabing. Pag-usapan ng tabing na yan, kasi tabing yan. 2 sulat sa mga taga-Korinto, 3 kabanata. Talatang 12 hanggang 18. 12 hanggang 18. Kaya nga sinabi ni Pablo, tingnan ninyo, narinig ko ang tungkol sa inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, ngunit ngayon nagmamakaawa sa aking Ama. Hayaan ang mga mata ng pag-unawa na liwanagan ang mga ito dahil sila ay pagpunta upang manatili lamang converted. Sila ay pagpunta upang manatili sa unang hakbang. At ang ideya ay na sila ay bumangon mula sa luwalhati sa kaluwalhatian. Iyan ang detalye na mayroon tayo sa buong mundo. Kasi ang meron ay mga tao, bulag na sila. At sila ay mga bulag na tao na nagsasabi sa iyo, halika, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ito. Sinabi ito ni Jesus, ang mga ito ay bulag na umaakay sa iba diyang bulag at pareho silang nahuhulog sa butas. 3:12. Kaya dahil may gayong pag-asa, ginagamit natin ng malaking prangka. At hindi tulad ni Moises na naglagay ng tabing sa kaniyang mukha upang hindi ituon ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata sa huli ng yaong dapat buwagin. Hoy! At may mga Seventh-day Adventists pa rin na ganyan. Ngunit ang kanilang pangunawa ay nalungkot. Kasi hanggang ngayon kapag binabasa nila ang dating pact, sila ay umalis. Sabihin ang parehong ito ay ang parehong tabing. Kaya naman ikaw sa mapalad na iyon na nagsisimba at na alam mo, sabihin mo sa kanya, tingnan mo, ipapakita ko sa iyo na hindi ito sinabi hallelujah, kaya hindi mo na sinasabi, boy, hallelujah. Tingnan mo, kinukontra mo ang sarili mo. Pero may belo siya. Oo, kinakausap mo ang unang filter, ngunit pagkatapos ay sa tingin mo, ito ay pakikipag-usap sa pangalawang filter, sa loob. Dahil dito ay gusto kong iikot ang iyong mga mata upang makikita sa loob. Pero hindi niya nakikita, nagpapatuloy siya sa kanyang hallelujah, nagpatuloy siya sa kanyang God bless you, magpatuloy ka sa iyong diablo, magpatuloy ka na ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga gawa dahil hindi nila nakikita, mayroon silang pareho lang ang belo. Tingnan mo na kapag nagbasa sila, namatay si Kristo, naroon na si Pablo pagkatapos ng krus. Ngunit, sabi niya, ngunit kapag binabasa nila ang lumang tipan, mayroon silang parehong tabing, binabasa nila ito ng may isang tabing sa at hindi nila makita. Sinasabi niya, mayroon silang parehong natuklap na tabing na natitira, na inalis ni Kristo. Alam mo bang hindi pa natanggal ang mga tabing
hanggang sa nagsimula ang ministeryong ito, lahat ay nakatabing. Sinasabi niya, at kahit na hanggang ngayon para sa panahon ni Pablo. Kapag binabasa si Moises, ang tabing ay inilalagay sa ibabaw ng puso. Alam mo ba kung ano ang puso ang isip? Ngunit kapag sila'y bumaling sa Panginoon, ang tabing ay aalisin. Dahil ang Panginoon ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, may kalayaan doon. Sa makatuwid. Sa makatuwid, lahat tayo nakatingin sa mukha, natuklasan. Oo, walang tabing yan. Malinaw nilang nakikita ang anak ng tao. Pagkat hindi sila tumitingin, ang laman, tinitingnan nila ang Espiritu. Tulad ng sa isang salamin ng kaluwalhatian ng Panginoon, tayo ay nagbago mula sa kaluwalhatian. Kumusta naman ang ministeryong ito mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian? Sa parehong imahe, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Hoy, mauunawaan ng mga connoisseur. Pumunta tayo sa Hebreo, Kabanata 4, talata 12. Pakiusap lang po. Hebreo, Kabanata 4, talata 12. Sanay na ako sa electronic whiteboard. Ngayon, kapag pumupunta ako sa ilang lugar, sinasabi ko, nasaan ang blackboard? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo at mas matalas kaysa sa anumang tabak na may 2 talim. At tumatagos hanggang sa ito ay umalis kay Adan. Alisin si Adan sa daan, kaluluwa. At dadalhin ka nito sa espiritu, sa mga kasukasuan at sa utak ng utak. At nakikilala ang mga iniisip at intensyon ng puso. At walang nilikha na bagay na hindi nakikita sa kanyang harapan. Pero lahat ng bagay ay hubad at bukas sa mata ng taong dapat nating bigyan account. Iwan natin sa ganyan. Ngayon pumunta tayo sa Hebreo Kabanata, 9 na kabanata, 3 talata. Pablo na nagsasalita ng ano ang ibig sabihin niyan sa lumang tipan. Mga Hebreo, Kabanata 9, talata 3. Sa likod ng 2 tabing ay ang bahagi ng tabernakulo na tinatawag na ang lugar na banal. Ang Diyos ay laging gumagawa sa mga tabing. May tabing sa santuaryo at umabot ito sa 2 tabing. Ngayon, pagkatapos ng tabing na yon, ay naroon ang Diyos mismo. Ang banal sa mga banal. At doon ka dapat makarating. Ngayon na si Pablo ay nagsasalita ayon sa kanyang nalalaman, siya ay nagsasalita sa matalinghagang paraan ng ibig sabihin nito. Ngayon pumunta tayo sa Hebreo Kabanata 10, 11 hanggang 25. Kabanata 10, talata 11 hanggang 25. Kaya mga kapatid, dahil may kalayaan silang pumasok sa lugar, hindi ka mananatili bago ang tabing. Kailangan mong pumunta sa ibang bahagi ng tabing kung saan ang Diyos mismo na may kalayaan na makapasok sa banal ng mga banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo sa bagong daan. Ilan pa ba ang nasa dating landas? Kapatid, kailangan nating bumalik sa dating landas. At buhay ko na binuksan niya kami sa pamamagitan ng Ito ay tungkol sa Kaya naman nang mamatay siya, pinunit daw ang tabing ng templo. Hoy, para hindi nila akalain na ito ay isang taong may machete. Nagpunta ito mula sa itaas hanggang sa ibaba at ang kapal ng belo kaya super kapal. At sabi niya, pinunit niya ang sarili niya ng ganyan. Nagpapahiwatig ng ngayon. Dito may pasukan. Na para sa lahat, ngayon lahat tayo ay magiging Diyos. Lahat tayo ay magiging perpekto. Lahat may iisang handog. Ganap na magpakailanman. At pagkakaroon ng mataas na saserdote sa bahay ng Diyos. Lumapit tayo ng taos-puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, mga puso na nadalisay mula sa masamang budhi at hinugasan ng mga katawan ng dalisay na tubig. Tayo'y manindigan, walang pagbabago ang propesyon ng ating pag-asa sapagkat ang nangako ay tapat.
at isaalang-alang natin ang isa't isa upang hikayatin ang isa't isa. Pagmamahal at mabubuting gawa, hindi tinalikuran upang magkasamang magtipon, gaya ng ilan na nakagawian, kundi hinihikayat tayo at marami pang iba. Gaano karami ang nakikita mo sa araw na iyon? Mga diskarte. Kaya kailangan nating tapusin. Ano ang isang taong hindi naiilawan, hindi kanya mauunawaan, kailangan mong magkaroon. Pakinggan ito, sabi ni Pablo, naway ibigay sa inyo ng Ama ng kaluwalhatian ng Espiritu, hindi ninyo maibibigay sa Kanya iyan. Kinakausap mo ang tao at nagpapaliwanag ka ng nagpapaliwanag hanggang sa isang araw ay nagbibigay ng pahintulot ang Diyos. Well, ngayon ay liliwanagan ko ang taong ito. Kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo, at makatakas sa bitag ng dyablo kung saan sila bihag at naway bigyan sila ng Diyos na magsisi. Hindi para sa kaligtasan, dahil para sa kaligtasan hindi ka nagsisisi, ikaw ay nakipagkasundo. Ngunit naway magsisi sila sa patibong ng dyablo, na ang ibig sabihin ng mga pagkabulag ang mayroon sila. Dahil sila ay mga taong hindi naliwanagan at pintasan ang ministeryong ito. Ito para sa kanila ay impyerno. At nakikita nila ang kasamaan sa lahat ng dako. Ngunit ang naliwanagan, tingnan sa hindi naman masama. Hoy, so and so, natutuwa ako sa iyo, natutuwa ako na okay ka, natutuwa ako na mga bagay ay mas maganda ang lakad nila. Minsan may kasamang maraming kapighatian. Pero dumating na kami. Dahil kailangan ito na sa pamamagitan ng maraming kapighatian, pumasok sa kaharian upang maghari. Mga sitwasyon ay lumilipas, pero ganyan ang buhay ng mga hinirang ng Panginoon. Kaya't pinagpala, sabihin mo, naliwanagan ako, nakuha ko ang aking katawan na puno ng liwanag, mukhang kumpleto ako, mukha akong perpekto, may katwiran, pinatawad na, umunlad ang malaya sa dyablo, healthy ako mula ulo hanggang paa, ang dami kong liwanag, at hindi dahil magaan ka, ito ay napasok ang kaalaman. At pagkatapos ay nakikita mo ang iyong sarili na naliwanagan at nakikita mo ang isang hinaharap para sa iyong sarili. Maaari kang tumingin sa hinaharap at sabihin ang lahat ay magiging okay. Kung hindi ngayon, bukas na. At kung hindi bukas, pero ayos lang ang lahat. O nga, tatayo kami at babatiin ang kapatid mo at sabihin sa kanya, pinagpala gumaan o pag-iilaw.